Alamin naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ni teammate Kit Austria. Sa tennis, nakamit ng 17-year-old American team tennis player na si Iva Jovic ang kanyang kauna-unahang WTA Tour level title matapos talunin ang Colombian na si Emiliana Arango 6-4, 6-1 sa finals ng Guadalajara Open nitong linggo. Ang batang tennis star mula California na pumasok sa torneo bilang world number 73 ay naging pinakabatang manlalaro na nagkampiyon sa prestihiyosong torneo. Siya rin ang pinakabatang American na nakasungkit ng WTA crown mula nang magwagi si Coco Gauff sa Parma noong 2021. Matindi ang ipinakita ni Arango kahit may iniindang karamdaman. Nasave niya ang 3 set points sa 5-3 ng opening set at nakabreak pa na 2 beses laban kay Jovic. Pagsapit ng ikalawang set, hindi na nagpigil si Jovic at tuluyang dinumina ang laban. Tinapos ito sa loob lamang na mahigit 90 minutes. Nagbigay rin ng papuri si Jovic sa kanyang kalaban na nagtapos din bilang runner-up sa Merida noong Pebrero. Dahil sa panalong ito, umakyat si Jovic sa top 15 ng WTA rankings na inilabas ngayong Lunes. Isang malaking hakbang sa kanyang umuusbong na karera. Sa balitang basketball naman, opisyal na hinirang ng USA Basketball ang dating WNBA Most Valuable Player na si Elena Delle Donne bilang kauna-unahang Managing Director ng USA Women's 3x3 basketball team nitong Lunes. Matapos magretiro ngayong taon, hindi na siya nakapaglaro mula pa noong 2023 dahil sa health issues. Papasok ngayon ang longtime Washington Mystic star sa bagong yugto ng kanyang karera bilang gabay sa paghubog ng Team USA sa larangan ng Women's 3x3 hoops. Ang pagkakatalaga kay Delle Donne ay inaprubahan ng Board of Directors ng USA Basketball bilang bahagi ng hakbang na bigyan ng mas aktibong papel ang mga dating manlalaro sa pamumuno ng organisasyon. Unang isinama sa Olympics ang 3x3 basketball noong 2020 kung saan nagwagi ng gintong medalya ang women's team ng USA. Gayunman, noong nakaraang taon sa Paris Games ay tumapos lamang sila ng bronze matapos masungkit ng Germany ang panalo. Sa edad na 36, iiwan ni Delle Donne ang isang kahanga-hangang legacy sa WNBA. Sa loob ng 10 seasons, nakapaglaro siya para sa Chicago Sky noong 2013 hanggang 2016 at Washington Mystics noong 2017, 2019, 2021 at 2023. Nagkampiyon siya noong 2019 at 2 beses ginawaran ng MVP award. Kabilang sa WNBA 25th anniversary team, siya rin ang unang manlalaro sa liga na nakapagtala ng 50, 40 at 90 shooting season. Sa kanyang karera, nagtala si Delle Donne ng averages na 19.5 points, 6.7 rebounds at 1.9 assists bawat laro. Sa rugby, nakabalik ang USA team sa Rugby World Cup matapos talunin ang Samoa 29-13 nitong linggo upang makuha ang kanilang tiket para sa 2027 edition ng torneo sa Australia. Sa panalong ito, nasungkit ng US ang ikalimang pwesto sa Pacific Nations Cup na may kalakip na slot para sa World Cup matapos ang laban na ginanap sa Mile High Stadium. Hindi nakasali ang Americans sa huling edisyon ng torneo sa France noong 2023, kaya't malaking tagumpay ang kanilang pagbabalik sa pinakamalaking tablado ng rugby. Samantala, mananatili pang bukas ang huling pwesto para sa 2027 World Cup na malalaman sa darating na Nobyembre sa isang 14 playoff tournament sa Dubai. Makikibahagi rito ang Belgium at Namibia kasama ang mananalo sa pagitan ng Brazil at Paraguay, kabilang ang matatalo sa playoff ng tie na Chile at Samoa. Kasama na sa mga kwalipikadong bansa ang host na Australia, defending champion South Africa, pati ang Argentina, Canada, England, Fiji, France, Georgia, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, New Zealand, Portugal, Romania, Scotland, Spain, Tonga, Uruguay, Wales, at Zimbabwe. Keith Austria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.